Madalas kong regaluhan si Mrs. ng mamahaling gamit. Imbes na matuwa ay kinukwenta niya pa kung magkano to, kahit na hindi naman niya pera. Natatakot ako na kapag si Mrs. yung humawak ng pera ko, baka hindi na ako makakain ng pagkain at mga gamit na gusto ko. 32 na ako at si Mrs. naman ay 29. 4 na taon na kaming kasal pero wala pa kaming anak. Masaya kami ng Mrs. ko sa mga bagay-bagay lalo pa nung bago pa lang kaming nagsasama. Pero nagkaroon kami ng problema dahil hindi namin malaman kung sino ang maghahawak ng pera sa aming dalawa. Sa loob ng 4 na taon ay kanya-kanya kami ng hawak ng kinikita. Sa unang taon na magkasama kami, masaya ako na kasama ko siya mula pagising hanggang pagtulog. Pero habang tumatagal ay nakikita ko yung kanyang tunay na ugali. Na pagdating kasi sa pera ay napakakuripot niya. Hati kami sa gasusin sa bahay pero mas malaki ang ambag ko. Minsan pa napansin ko siya na gusto niya akong kontrolin sa sarili kong pera. Siguro kasi naiinggit siya dahil na-enjoy ko yung sarili kong pera lalo pagdating sa pagkain. Pagdating kasi sa pagkain, hindi ako nagkukuripot sa sarili ko at sa mga bagay na nabibili ko. Never kong pinakalma ng sarili niyang pera pero pagdating sa sarili ay napakakuripot niya. Napakaigsi lang ng buhay at gusto ko namang maging masaya sa pinagpaguran ko. Madalas ko siyang regaluhan ng mga mamahaling gamit pero imbis na matuwa at magpasalamat sa akin, ireklamo ang kanyang dinadaing. Kinukwenta niya pa kung magkano yun kahit hindi naman kanyang pera. Alam kong marami magsasabi na mag-asawa kami na dapat magkasama ang pera namin. Pero natatakot kasi ako na kapag siya na yung humawak ng pera ko, di ko na makain ang mga pagkain at mga gamit na gusto ko. At alam ko na hindi ako magiging masaya sa ganong setup. Alam ko naman na bihira lang ang magsulat na lalaki dito sa vlog mo. At alam ko rin naman na kayong mga babae ang palaging tama. Pero minsan gusto rin naman namin mga lalaki na mag-enjoy sa sarili namin. I-enjoy yung mga sinasahod namin. Kasi pinagpaguran din naman namin yun. Mahal ko siya at hindi ako duda doon. Wala naman kaming problema sa pamilya namin pareho at nakabukod naman kami ng tinitirahan. Hindi ko siya pinipisan dahil yun ang kadalasan na problema ng mga mag-asawa. At ayoko rin naman talaga nang may nakikialam din sa amin. Minsan talagang hindi ko rin gusto kung paano siya humawak ng pera kasi sa sarili niya nga ang kuripot niya. Kaya siguro mas okay kami na ganito na lang na kanya-kanya. Hati kami sa gastusin at sa lahat ng bagay na binibili namin. Kung magkuripot siya sa sarili niya, choice niya na yun. Sana ma-ere mo yung side naming mga lalaki. Letter sender, Darwin. Trentahin ka na ganyan ka pa rin mag-isip. Baka naman nagsisave siya para sa future nyo. At sa future kids nyo kung sakali. Na ganun din sana yung gusto niyang ma-realize mo kaso nga lang ay negative thinker ka. Feeling ko naiinggit siya sa akin. Maigsi lang ang buhay. Gusto ko naman maging masaya sa pinagpaguran ko. Kuya, mula nang mag-asawa ka, hindi na lang buhay mo yung iisipin mo. Ba't di mo kausapin yung asawa mo at itanong mo kung anong rason niya? Hindi yung puro ka reklamo. Tsaka kung ganyan din lang naman yung mindset mo, sana hindi ka na nag-asawa kasi nandamay ka pa. Sana pinanindigan mo na lang yung pag-enjoy mo at nagsolo ka na lang sa buhay. Tsaka ang damot ang dating ng sulat mo dun sa part na gusto ko, pera ko, pagkain ko. Ba't ganyan? Bakit hindi? Gusto namin, pera namin, kakainin namin, desisyon namin. Try mo lang kaya. Maghiwalay na rin kayo ng bahay. Kainin mong lahat ng gusto mo at magsanggip kang mag-isa mo. Kasi mas nakakaigsi ng buhay ang ginagawa mo sa sarili mo, kuya. Nakakabwisit ka eh.